Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa 28 tayo na linggo ng Panginoong panahon sa taon A. Ito ay linggo para sa mga katutubong Pilipino at sa mga mahirap nating mga kapatid. Sama natin sa misa natin ngayon ang lahat ng intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nari sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno, ang mga intensyon na kaisa sa atin, tumitan ng live streaming to Facebook Live, YouTube at pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang lako ng mundo at mga intensyon na posting ng mga chapels, groups at communities. Dagdagan natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo at lalo't higit na sa Ukraine at Israel. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, naghahandog ng isang masaganang piging ang hari para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Inanyahan niya ang lahat ng dumalo sa piging na ito. Subalit sa dami-dami ng kanyang mga inanyahan, kakaunti lamang ang tumutugon. May iba namang dumalo, ngunit hindi nakadamit ng pangkasalan. Bilang mga Kristiyano, inanyahan tayo muli ng Diyos na dumalaw sa kanyang piging. Sa pagdiriwang ng Eucharistia, inasahan tayo muli na maging handa at maging bukas sa pagkikisa sa kanyang piging. Sa pagdiriwang ng Eucharistia, inaasahan tayo muli na maging handa at maging bukas sa pagkikisa sa kanyang piging. Hindi man tayo karapat-dapat, kung tayo magiging handa, mapapanibago tayo sa kanyang hinila. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong
Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang inuwang ka ng loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa pinigang gumawa ng kabutihan sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa sakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko nang harapin ang anumang katayuan.
ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay iniwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pangitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Pumayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinuksa ang mga mamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kahit pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong ayayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga ang mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan. Masama't mabuti, anapat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa ika-28 tayo na linggo sa panahon sa taon-aan ng ating pagdiriwang at ang atin pong mensahe sa linggong ito na para sa linggo ng mga katutubong Pilipino at mga pinakamahirap na mahirap sa ating bayan ay ang tungkol sa pagkain. Tayo mga Pinoy ay kilala tayo sa 4 na bagay. Una, yung tungkol sa pamilya, tungkol sa politika, tungkol sa panampalataya, at higit sa lahat sa pagkain. Kaya
75% ng ating budget ay nasa pagkain. Kaya dahil dito, yung ating mga pagbasa ngayon ay malapit po sa puso natin. Ang unang pagbasa ay tungkol sa pangako ng Diyos na siya ay gagawa ng paghanda sa bundok Sion na mula sa aklat ni Isaias, Kapitulo 25, verso 6 hanggang 10, na ito ay isang simbolo ng pangako ng kaligtasan. Kaya po, sa ating pangalawang pagbasa naman, ang pangako ng Diyos ay sinabi ni San Pablo ng taus-pusong pagsuporta ng mga taga-Pilipos sa kanya kahit siya'y sanay sa lahat ng panahon. Maaring panahon man ng kaluwagan o dili kay paghihirap, sanay siya pero nagpasalamat siya sa pagsuporta ng mga taga-Pilipos sa kanya na nagdala ng mensahe ng paghahari ng Diyos. At sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, verso 1 hanggang 10, ito yung tungkol sa pagkumbida ng hari sa lahat ng mga inanyahan niya na karapat-dapat sanang dumating, pero hindi dumalo. Ito yung kwento ng Panginoong Diyos na nag-anyaya sa lahat upang magkaroon ng tunay na pagbago o pagbabalik loob, ngunit ang tinitingnan lang ay kanilang sarili. Kaya may nagpunta sa kanyang negosyo, may nagpunta sa kanyang kinaabalahan sa buhay, ang iba ay sinunggaban pa at pinahirapan at pinatay ang kanyang mga sinugo na mga propita. Ito yung kwento na kung saan nagpapahayag na ang pag-aayaw ng tao sa bigay na kaloob ng Diyos ay siyang pag-ayaw din ng kaligtasan na pangako ng Diyos para sa lahat. Sapagkat ang Diyos napakita sa atin, hindi siya nagbigay ng paghusga, hindi siya isang hukom, bagkus siya'y puno ng habag at pag-ibig, kaya gusto niya na ang lahat ay magkaroon ng pagtitipon sa isang paghahanda, at ang paghahanda dito ay kagalakang walang katapusan sa langit. Kaya lang mayroong iba na hindi karapat-dapat at dahil dito hindi sila dumalo. Ngunit sinugo pa rin ng ating Panginoon na pumbidahin ang lahat. Hindi lang ang mga Israelita na sinasabi na sila yung hinilang ng Diyos, ngunit lahat, at dumalo nga at nagkaroon ng tunay na pagdiriwang. Sa isang pagdiriwang ng walang hanggan na kagalakan, na ito ay simbolo rin ng Eucharistia, na tayo ay nagkaroon ng pagtitipon ngayon sa panahon ng Santa Misa. Ito'y tinatawag ng Eucharistia, ibig sabihin pasalamat, ngunit tinatawag na Santa Misa sapagkat ang pinakahuli na salita ng liturhiya ay sa Latin, ay ang salitang ite missais, na ibig sabihin humayo na kayo, kaya tinatawag natin itong Eucharistia na Santa Misa. Ito ay isang pagdiriwang din na kung saan ang ating Panginoon ay nagliligtas sa atin sa pag-alay ng kanyang buhay, ng kanyang katawan at tugo upang tayo maligtas, upang tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasya. Kaya habang narito tayo sa banal na misa, tayo po ay magkaisa na atin pong buksan ang ating mga puso sa paanyaya ng Panginoon, na tayo rin ay magresponde, na tayo rin ay tutugon sa kanyang panawagan na una sa lahat magbago at magbalik loob. At pangalawa, na makilahok tayo na magkakaisa sa pananalig sa kanya. At pangatlo, na tayo ay magkaroon ng buhay na tumatalima sa kanyang kalooban. Sapagkat kung tayo narito sa pagdiriwang ng ating pagbabaginan sa katawan at dugo ng ating Panginoon, tayo ay handa ring magbahaginan ng dekalidad na ating panahon, na ating kakayahan, at ng ating mga natanggap na biyaya sa mga aba nating mga kapatid, gaya ng mga katutubo at gaya ng mga mahirap sa ating bayan, upang tayo ay magpahayag na ang isang sambayanan ng Diyos ay hindi po tumitingin na mahirap o mayaman, siya ba ay katutubo o hindi, o kaya kung anuman ang katayuan ng kanyang buhay. Tayong lahat ay isang pamilya na kung saan ang Diyos na butihin, ang Diyos na may kanang loob, ay nagbibigay sa atin ng ating pangailangan. Kaya sa panahon ng misa,
Dumulog po tayo sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagtingin na lahat tayo ay kasalo, lahat tayo ay kasama sa pagdiriwang ng kaligtasan ng Diyos upang tayo ay mapunta sa kalangitan. Atin pong iwasan ang pagkaroon ng pagpili o kaya pagtingin kung sino man na gusto nating tingnan, bagkus tayo ay magkaroon ng kabukasan sa ating mga puso at sa kabukasan ng ating puso, mamuhay tayo ng may pag-ibig, una sa lahat sa Diyos at pangalawa sa pagmamahal sa kapwa ng ating sarili upang ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinak ni Santa Maria Birhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, na sa kinauna ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon mulang parito at hukom sa buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabahay ng muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap ay magbungsod ng matulad siya sa ubasan sa talinghaga. Isang mahalagang lugar kung saan ang lahat na naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat na nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay na simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob ng karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi na gawain ng pagtitipong sinodal, nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isama. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo, sa kasalukuyan ng marami sa kasinggulang nila ang umigting sa pag-asang umuusbong sa pagkikitagpo kay Kristo. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayon, nakikibahagi sa sambayan ng Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin ng panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ng aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakakabatid ng lahat ng makabubuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang maglalakbay habang kami naglalakbay sa mundo ito, hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo. Sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin o ipatido pang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasali sa aming paghahain upang sa ganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalatian sa panggitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapatid, tunay marapat na kay aming pasalamatan kaya ikaw ay pinagtaksilan sa sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang sugo ng tumutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin bagamat di tinularan ng aming pagkamasawayan. Niloob mo ito upang aming mamalas ang aming pagkatao, ang gili mong anak, at kami itong hayan mong may pag-ibig na tulad ng pagdatangi mo sa Kanya na higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming inaksi, ikaw ay aming sawayan. Kaya kaisa na mga nagsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang buka ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu, ang banal na makalob na ito pang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin si bahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin, kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ang lahat ng mga banal na lumuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang Panginoon, ang aking pastol, wala kong dapat ikapangambang anuman. Lunti ang pastulay, dugo'y hihimlay. Malinaw na batis, pamatid uhaw,
sa tamang landas, ako'y babanagan kay tapat niya sa akin. Ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikapangamba. Anuman dilim at panganib, siya ang papawi. Bisig niya't kapit, tatag ng dibdib, ang hain niya nga ang sagana ng buhay. Tahanan ko'y kanyang pag-ibig. Ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikapangamba. Anuman dalangin ko lamang, o Panginoon, ay pagkabagabag ng kalooban, kung piliin ko mang maligawang pag-ibig. Tawagin mo at akayin pauwi. Ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikapangamba. Anuman. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapakinabang sa katawat dugong banal. Nilahog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, ay kaming gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maringal na pagbasbas para sa sinudo ng mga obispo. Mga kapatid, ipinangako ni Jesus na magkakasama siya sa kanyang mga alagad sa tuwing sila'y magtitipon sa kanyang pangalan. Sa mga susunod na araw, bubuksan ni Papa Francisco ang unang yugto na 16 na pangkaraniwang pangkalahatang pagtitipon ng sinudo ng mga obispo. Hiling ay pagpapala ng Panginoon. Itoon natin ang ating mga isip sa Diyos nang sa Espiritu Santo. Maging matibay ang ating pagbubuklod. Gabayan tayo ng buong katotohanan at liwanagan ang mga nakikibahagi sa pagtitipong sinudal. Isama rin natin ngayon ang alaala ni
Santa Teresa de Jesus ng Avila, na magkaisa tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nawa ang Diyos amang nasa iba't ibang paraan at pagkakataon ay naghahayag sa ating mga ninuno sa pamagitan ng mga propeta ang laging pumapatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Nawa, ang anak na isinugo sa takdang panahon para ipamala sa lahat ang yaman ng habag ng Ama, ang mag-ingat sa inyo sa pagkipagbuklod ninyo kay Kristo at sa isa't isa ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Nawa, ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal, na kilalanin ang mga tanda ng panahon upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpalaganap ng mabuting balita ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayin kapaan pag-ibig at pag-asa ng Panginoong butihin at Panginoong laging sumasa atin. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Jesus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.